Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat at gusto nating bigyan ng parangal ang Panginoon bago tayo dumako sa Kanyang salita. Lord Jesus, we thank you. You are good. Your mercy endures forever. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay muling magsama-sama, makarinig ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, gaya ng nilagay mong tema sa aming mga puso ngayong buwan, that we will grow. And we pray, Lord, that we will really strive to grow in our faith. Hindi maging complacent, Lord, sa aming paglago bilang mananampalataya. But, Lord, we will pursue your presence, pursue your mercy, pursue your grace, pursue, Lord, our growth, pursue you and have an intimate relationship with you. Salamat, Panginoon, kasihan mo ng iyong banal na Espiritu, ang salita ngayong pag-uusapan namin. Ikaw, Panginoon, ang maging siyang gabay, that you will be our main teacher, Lord. Teach us your heart that we may know your truth. We ask all these things in the mighty name of your Son, Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. You may be seated. Hallelujah. Gusto ko pong umpisahan ang talata ngayon sa talata in Matthew chapter 13 verses 24 to 30. And I have shared the same passage in the 5 p.m. congregation last week. But we want to look at it in a different light. In Matthew 13 verses 24 to 30 says, in Tagalog I will read, Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, Hindi po ba mabuting binhi lamang ang nihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. At sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Gusto ko pong simulan sa isang katotohanan na minsan ay ayaw nating tanggapin. Ano po ang katotohanan na yan na ayaw nating tanggapin? Na hindi aalisin ng Diyos ang lahat ng mga damo o lahat ng mga weeds para lang mag-grow ka. We are in the series of growth. And a lot of times, we don't want weeds in our surroundings. Ang mga damo mapang-inis. Ang mga damo inaagaw yung dapat ay nutrients para sa atin. Pero hindi inaalis ng Panginoon ang lahat ng mga damo para lang ikaw ay tumubo. Ang sabi ng Panginoon, let both grow together until harvest. Hayaang magsabay ang paglago ng mga damo at ng mga trigo. Minsan iniisip natin, Lord, alisin mo muna lahat ng problema bago ako magiging successful. Di ba yan ang sinasabi natin? Lord, kailangan malinaw, maayos ang daan, smooth sailing. Kapag ka merong mga humps and bumps along the way, most of the time we say, Lord, hindi yata dito yung successful path for me. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganon ang sistema ng kanyang kaharian. Hindi nawawala ang mga damo para tumubo ang mga trigo o yung mga wheat. Sabay silang tumutubo. So kung naghihintay ka ng perfect timing, naghihintay ka ng perfect environment, naghihintay ka ng perfect people, well, matagal kang maghihintay. Kasi hindi dadating yung perpektong pagkakataon para sa ating lahat. Kasi ang calling natin sa buhay ay hindi weed-free life. Hindi ito walang damo sa paligid. But we are designed to be fruitful despite a messy environment. Can we say that? I am designed to be fruitful despite a messy environment. You know why? Because we are living in an already but not yet kingdom.
The kingdom of God is here. We are already here, but not yet in the fullness. Nandito ang presensya ng Panginoon sa atin, pero hindi pa nawawala ang kasamaan. Nito lang, mga nakaraang araw, nakarinig tayo ng maraming mga problema sa ating paligid. You know, as the Senate, that's supposed to be a place para makita doon ang law. But we saw that it has become evil also in many forms. Ganyan din sa ating buhay. You see, hindi pa nawawala ang kasamaan. And let me share with you 3 quick points na sana ay madali nating mag-grasp because it will help us in our growth. The first point is that you are called to produce in a mixed field. Let me say that again. You are called to produce in a mixed field. Sabi dun sa talatang binasa natin, habang natutulog ang mga tao, merong naghasik ng weeds. This is quite interesting because in this passage, we can see na merong naghasik ng weeds. Pero yung weeds kasi, ang Tagalog nun, damo, makikita din natin na ang damo kahit saan tumutubo. Hindi ba? Kahit walang nagtanim, tumutubo ang mga damo. But in this situation, there was also somebody, isang kaaway na naghasik ng mga weeds. Ibig sabihin, hindi porket may blessing ka, wala nang problema. Do I hear an amen? Hindi porket may calling ka sa Panginoon, wala nang opposition. Meron at merong mag-o-oppose, meron at merong magre-reject. Real talk lang tayo. Kung may trabaho ka ng maganda, meron pa ring mga toxic na katrabaho. Tama. Yes, sige na. Mag-amen kayong mga may ka-toxic na trabaho dyan. Kung may negosyo kang maganda, merong competition. Kung may relasyon ka, tingnan nyo yung karelasyon nyo. Meron at merong misunderstanding. Hindi magiging smooth flow all the time. Hindi yan 100% of the time that you will always agree on certain issues. There will be issues that you will have misunderstanding. Parang wifi yan. Ang lakas ng connection mo, hindi ba? Mabilis ang internet mo, biglang may kapitbahay na makikiconnect. Alam niyo ba, nadaanan sa newsfeed ko one time, merong isang abogado, page niya, abogado siya, sabi niya, pwede ko po bang i-charge yung kapitbahay ko na 1 year na palang nakikikabit sa wifi namin? Pwede ko ba siyang i-charge na kalahati nung bill namin for 1 whole year? Ano sa tingin ninyo? Alam niyo, sabi ng abogado, yes, pwede mo siyang singilin. Kasi meron palang doon ng pagnanakaw dahil hindi mo siya kusang binigyan at nakitap siya doon and he must pay doon sa mga nagamit at nakonsumo niya. Kasi hindi nawawala ang weeds. Hindi nawawala ang mga damo, sumasabay sila sa growth mo. Hindi ka tinawag ng Diyos sa perfect na lugar. Tinawag ka niya sa what we call the real world. Di ba nga, sabi ni Tony Gonzaga, hello Philippines and hello world. Tapos nasa labas, nandun na daw yung, ang tawag nila doon? Real world, di ba? Outside. Oh, sorry. The outside world. Sabi sa talata, in a warped and crooked generation, then you will shine. That's your design and destiny. In a warped and crooked generation, then you will shine. Meaning, hindi ka ilaw sa liwanag. Ilaw ka sa dilim. Saan ka dapat nagbibigay ng ilaw? Doon sa may kadiliman. And Jesus already warned us that may trouble talaga. Meron talaga tayong pagdadaan ng mga problema. So I suggest you stop blaming your environment, but you start stewarding your calling. You start steward. Pangalagaan mo yung panawagan mo. You stop waiting for the perfect conditions to arise. What you need to learn is to grow kahit may mga distractions sa paligid. Dahil hindi hadlang ang weeds. Test ito bago ang growth. Lalago ka ba kahit maraming nang iinis sa paligid mo? Tingnan nyo yung paligid nyo. Tingnan nyo, sige, tumingin kayo sa paligid. Baka may nang iinis sa inyo dyan.
Baka yung mukha ng mga katabi nyo, sa totoo lang nayayamot kayo. Pero yan ang test sa tunay mong growth. Kaya mo bang pumunta sa simbahan kahit ang mangangamay sa'yo ay yung kinayayamutan mo? Pupunta ka sa upuan mo, tapos meron dyan pala na umupo na ang sabi mo, may marka yan ng puwet ko, hindi ako dapat dyan ako, may pangalan ko yan. But this is what we want to understand. Like what we have mentioned earlier, ang mga damo, kusang tumutubo, but wheat is intentional. Hindi kusang tumutubo ang trigo. Hindi kusang tumutubo ang wheat. Kailangan itong itanim. Amen? And then there's another passage in the Bible that says, a man reaps what he sows. Anong translation nito sa ating buhay? Walang success na aksidente. Walang breakthrough na nanggaling dun sa bahala na system. Anong clear example nito sa ating buhay? Walang pumapasa sa exam na hindi nag-aaral ng mabuti. Mga teacher, taas ang kamay. Di ba? Kailangan mag-aral kang mabuti. Nako, pagka ang sabi ng anak mo, pag pinag-aaral mo, mag-aral ka, may exam ka, tas ang sagot sa'yo ng anak mo, stock knowledge lang. Kabahan ka. Hindi nag-aral yon. Ito ang pinakagusto ko. Walang pumapayat sa kakaisip lang napapayat siya. Pinaghirapan ko to ha. Dati isip lang ako ng isip, papayat ako, promise. Tinago ko yung mga damit na sabi ko, masusuot ko pa yan hanggang sa pinamigay ko na lahat. Ito rin ang pinakamaganda. Walang yumayaman sa kaka-manifest lang. Ma-manifest ko lang, yayaman ako, lalagay ko lang yung mga picture dyan. Akin yan, ma-manifest. You just keep manifesting. No. You have to sow. You have to plant. You have to work. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang tinatanim mo araw-araw? Baka ang tinatanim mo instead na disiplina ay distraction. Anong tinatanim mo araw-araw? Faith ba or fear? Baka imbes na palaguin mo ang pananampalataya mo, lalo kang nagtatanim ng mga nakakatakot. Ayaw mong magkaroon ng perwisyo sa iyong pagtulog sa magdamag, pero ang pinanood mo naman bago ka natulog, horror. Hindi sapat ang prayer ng walang planting. You see, ang sin, ang kasalanan, this is our default. Yan ay kusa na nanggagaling sa atin. Talagang nagkukusa tayong gumawa ng kasalanan. Di ba nga sabi doon sa kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa, yo. Hindi magawa kasi kusa parang laging nagkakasala. But righteousness is intentional. Gaya ng isang trigo na intentional mong itatanim, you have to walk through righteousness intentionally. Works of the flesh is natural, but the fruit of the Spirit needs to be cultivated. Hindi kusa, hindi automatic ang pagiging patient, hindi automatic ang pagiging loving. You know, in our women's group last Friday, isa to sa diniscuss ni Pibel. Sabi, anong gusto nyo? Love, kindness? Hindi naman sa atin normal ang maging mabait, sa totoo lang. Sa totoo lang, we are all selfish people. Gusto natin pakabig para sa atin, iingatan yung ating sariling kapakanan ng pamilya, isa-secure ko yan, dapat may pagkain yung mga anak ko, dapat meron kaming ganito. Pagka yung sakto-sakto ang pera mo, hindi mo na maibibigay yan. Huwag kayong dyan. Kaya nga mas gugustuhin ninyo na yung natitira nyong pera dyan, ipambibili ninyo ng kape o ng milk tea kaysa i-bless yung kapatid ninyo na wala siyang makain. Pagpipray kita, basta kung gutom ka, pagpipray kita, kasi ito pang milk tea ko to eh. Pagpipray na lang kita na mabusog ka, Lord, alisin mo ang gutom sa pangalan ni Jesus. Pero hindi mo binigyan. Hindi automatic ito sa atin. Kung hindi ka nagtatanim ng tama, weeds ang lalabas, hindi wheat. Do you get what I mean? Kasi ang damo, kusang tutubo, kusang lalago. Hindi mo kailangan diligan, kusang lumalago. Your life today is a reflection of what you planted yesterday.
Ano ang tinanim mo noon? Kaya baka ngayon, hanggang ngayon, tambay ka dahil noon ang tinanim mo ay nandun ka lagi sa may tindahan or barberia sa kanto nyo, nakatambay lang din doon. Ang hirap maging tambay Ano yung sabi ni Jose? Hirap maging tambay. Biruin nyo, gigising kayo ng tanghali. Tapos kakain kayo. Lalabas kayo doon sa kanto ninyo. Lalait kayo ng mga taong dadaan. Tapos magugutom kayo. Uuwi kayo ng bahay, magmimerienda. Tapos matutulog ulit kayo, magpapahinga. Lalabas ulit kayo para tumambay ulit. Sabi nga ni Jose Manalo, ang hirap nun. But it is a reflection. What you have now. Ano ang meron ka ngayon? Do you have good work? A good job? If you have a good job, because you have sown in your past. You have sown yesterday good education for yourself. Now you have a good job. Now you have good health. Bakit ka may good health ngayon? Because you have sown yesterday good food, nutritious food. Kaya tingnan nyo sa sarili ninyo, bakit kayo may ganyang karamdaman, for example? Anong pinagkakain ninyo noon? Ngayon meron kang high blood, mataas pa sa ang high blood mo. Baka noon ilumantak ka ng sangkaterbang mga taba. Favorite mo yung taba? Meron akong mga kakilalang ganun. Yung iba, nandidiri sa taba. Pero meron ding iba na talagang ang gusto, akin yung mga taba, talagang yung... Kakita niyo yun, yung parang jelly. Yun ang kanilang paborito. Tapos nagtataka, bakit may high blood? Nagtataka, ba't may bara ang puso? Nagtataka, bakit mataas ang asukal sa dugo? Pero nung kabataan, lumalantak ng katerbang tsokolate. Tapos ang sasabihin natin, okay lang, pagpe-pray ko na lang, kapag gagalingin ako ni Lord. Today is a reflection. Your life today is a reflection of what you planted yesterday. But, ang first point natin, you are called to produce in a mixed field. Kahit maraming mga damo, ang panawagan sa iyo ng Panginoon ay magbunga. Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord, Lord, hindi ako magbubunga rito, maraming pang inis. Dinisenyo ka ng Panginoon na magbunga kahit maraming mga pang-inis. Number 2, the process. Merong proseso sa ating paglago. Anong proseso na yan? Meron muna na invisible stage. Ano yung invisible stage? Yung invisible stage, yun yung kadalasang hindi mo nakikita. Pero yun yung pinaka-pundasyon ng lahat ng ito. Sa isang halaman, ano yung hindi mo nakikita pero yun ang pundasyon? Ugat. Very good. So, the invisible stage is the roots before the fruit. Maraming tao nawawala ng gana kasi walang nakikitang result. Madami sa atin ganyan. We give up when we don't see results right away. But the Bible says in planting, first the stalk, then the head, then the full kernel. It means there is order. And order matters. Nagtatanim ka muna. Bago ka magtanim, huhukayin mo muna, ilalagay mo yung binhi, tatakpan mo yung binhi, malalagay siya dun sa ilalim, matatakpan siya, mapupunta siya sa parang madilim na lugar. You will water the seed. Didiligan hanggang sa uusbong, magkakaroon ng dahon, magiging isang halaman, tsaka siya magkakaroon ng bulaklak at magkakaroon ng bunga. Ang taong nakaugat sa Panginoon, hindi natatakot sa init, laging nagbubunga. Kasi saan siya nakatanim? Doon sa matabang lupa. At hindi siya nangangamba na nandun pa siya sa ilalim ng lupa na hindi siya magbubunga kasi yun ang dinisenyo sa kanya ng Panginoon. The deep truth about this is that what is unseen, which is roots, what is unseen sustains what is seen. Ano yung nakikita natin sa panglabas? Yung pinakahalaman, yung bunga. Pero pagka hindi yan nakakabit sa ugat, wala yan. Mamamatay yan. Hindi ba? Putulin mo yan, pag walang ugat, wala siyang makukuhang nutrients na nanggagaling sa lupa at yung tubig nanggagaling sa ulan. Application natin sa buhay natin sa ating paglago.
Ang root system natin will be our prayer. Daily prayer, daily devotion, yung ating pakikipagniig sa Panginoon, yan ang nagpapalapad, nagpapalaki, nagpapalakas ng ating mga ugat. Ano ang nutrients na pwede nating makuha sa pasalita ng Panginoon? Pero alam niyo yung growth channel para sa atin? The growth channel for us is obedience to His Word. Kung walang ugat, wala ring bunga. So meron tayong unseen. That's the invisible. That is the root. But there's also the process. The whole process is that there's the seed, and then it grows into a plant, then it bears fruit, at pagka nagkaroon ng bunga, halimbawa sa illustration natin ng wheat o ng trigo, magkakaroon ng mga dahon, magkakaroon ng trigo. I-harvest ngayon yung trigo, hindi ba? Hinarvest yung trigo. At pag-harvest ng wheat o ng trigo, ang end product dapat nito ay tinapay. The end result should be bread. If we're going to look at it sa isang bigas, sa isang palay, kasi dito hindi tayo masyadong ma-wheat. Mas ma-rice tayo. O palay. Sa palay, itanim mo yung palay, tapos naging gold na siya dahil ready na siya for harvest. Pag hinarvest natin yon, dapat yun ay maging kanin. So the seed stage in the process, that's where you are hidden and where you're vulnerable. Hindi mo kontrolado ang growth mo. Diyos ang may hawak. Pero nagtitiwala ka na habang ikay nakatanim, habang ikay nakalubog, habang ikay naandun sa ilalim ng lupa, which was shared to you by Brother Jamir on the first Sunday ng ating growth series. Yung buto na nakatanim, naandun ka sa ilalim ng lupa, hindi mo alam what's gonna happen to you, but you just trust. Dahil Diyos ang may hawak. And then there's the wheat stage. Visible na, may bunga ka na. Mukhang okay na, but not yet 100% usable. You are already visible, but it's not final yet. May bunga na, di ba? Ang saya na, meron ng wheat, meron ng palay. Pero di ba ang palay, kailangan gilingin, kailangan matanggal yung mga, ang tawag nun? Ipa. Kailangan matanggal yung mga ipa. Mukhang okay na kasi nagbunga ka na, but not yet fully usable. Ang usable stage ninyo was when the wheat becomes bread. You are all broken but useful. Ito ang pinaka-importanting bahagi. Dahil hindi ka magiging bread kung hindi ka madudurog. Hindi ka magiging isang bigas kung hindi ka gigilingin para matanggal ang mga ipa. Anong principle natin dito? Brokenness is not for our destruction. It is preparation for us to be used mightily in the kingdom of God. Kaya yung rejection na nararamdaman mo, maaaring grinding ng Panginoon yan sa'yo. Ginigiling ka niya para matanggal ang mga ipa. Yung failure mo, maaaring shaping yan. God is shaping you into something that He can use. Yung pain mo, preparation yan. So that your heart will be enlarged to its capacity na makita at maramdaman ang puso ng Panginoon. Maging yung ating pagtatrabaho, yung mga bagay na ginagawa natin, it is a blessing. Hindi natatapos sa pagtatanim yung trabaho natin. Pag nagtanim, hindi biglang maghihintay ka na lang for it to flourish. What happens? Pag ikay nagtanim, may trabaho pa on our part. Anong trabaho natin? Nagdidilig. Inaalagaan. Inaalis yung mga uod. Sinisiguro na araw-araw nalalagyan ng maayos na sikat ng araw. If there's a seed, there is work. Pag meron ng wheat, may bunga na, may trabaho pa rin nakasama dahil kailangan ang paggiling. Kung ito ay naging tinapay na, meron pa ring trabaho dahil kailangan siyang pagpira-pirsahin gaya ng communion at ibigay sa iba. Kailangang diligan, kailangan alagaan, kailangan i-process. Dahil hindi mo makakain ang wheat hanggat hindi mo ginagawang tinapay.
Hindi ka basta ngumangata ng trigo. Walang ganon. Kailangan mo siyang iproseso para maging tinapay. Parang bigas, kahit gaano kaganda yung harvest field ng isang bigas, kung hindi mo lulutuin ang bigas, hindi mo makakain. Meron akong ilang tao na namamapak ng bigas. Meron ba sa inyo dito namamapak ng bigas? Lakas ng trip nyo, ha? Di ba? Talaga, namamapak ng bigas. Pero hindi mo ma-enjoy yung fullness ng bigas hanggat hindi mo nasaing. At yung iba nga pag sinaing ng hindi maayos ang pagkasaing, hindi mo rin ma-enjoy. Paghilaw, pagsunog, paglata, at kung ano-ano pa. Yung ating nilalagay na labor doon, yung work na nilalagay natin, it's not a curse for us. It is part of God's design so that we can grow. So I want you to hear this. Part ng ating second point. Stop praying for things you are not willing to work for. Uulitin ko po at baka hindi nagsisink in sa atin. Stop praying for things you are not willing to work for. Nananalangin ka ng kayamanan, nananalangin ka ng growth, nananalangin ka ng success, pero hindi ka willing pagdaanan ng proseso para makuha ang mga bagay na ito. You have to embrace effort as part of the blessing of God. Amen? Huwag kang basta humiling ng humiling sa Panginoon, pero kasi may kasama siyang dapat mong gawin. Dapat mong pag-aalaga, pag-iingat. Halimbawa sa panawagan na binigay sa inyo ng Panginoon, meron kang dapat gawin, meron kang dapat na pagpapalago, and part of that, halimbawa, is for you to upgrade yourself. Mag-aral ka. Pag mag-aaral ka, parang humusay ka, inaalagaan mo yung iyong calling, yung iyong reputation, and many other things because the reputation of God is at stake. You embrace that as part of God's blessing for you. Not just the goal, not just the end part, not just the finished product. Hindi lang yung tinapay na i-enjoy ninyo at papalamanan. Aalalahanin nyo na mula sa araw na to, tuwing kakain kayo ng gardenia, oy, galing ito sa trigo. Galing ito sa pagproseso. May mga kamay na nag-alaga. Amen? So first, yung sowing sa atin, yung pagtatanim na tinanim tayo ni Lord and designed to produce in a mixed field. Number 2, may prosesong pagdadaanan ng lahat ng to. Number 3, there is also a battle. May spiritual warfare because the enemy targets potential. Hindi niya tina-target ang empty field. Yung walang nakatanim, baliwala sa kaaway yun. Ang tinarget ng kaaway, yung may trigong nakatanim. Yung may wheat. So if you are experiencing an attack in your life, sabi nga ni Pablo, rejoice! Masiyahan ka because attack is evidence of an assignment God has given you. Si Job, inatake siya not because he was weak, but because he was righteous. Ang wheat ay hindi natural sa lupa. Gaya ng sinabi natin kanina, itinatanim ito. Meaning, yung calling mo ay hindi common. Hindi ka ginawa para sumabay, ginawa ka para mag-stand out. That's what you are made of. You are made to stand out. Hindi ka inaatake kasi mahina ka. Inaatake ka ng kaaway kasi delikado ka. Delikado ka na maging kaaway niya. Kaya ang gagawin niya, pahihinain ka sa iyong pag-iisip, yung iyong panawagan mo na gusto mo nang bitawan because you are, very powerful. Delikado ka. Anong magandang term dyan? Dangerous. Yeah, that's the proper. You are dangerous. Dangerous ka sa sa kingdom niya. Magiging malaki kang kalaban, hadlang sa kanyang mga plano. The enemy earmarks potential. Kaya bago pa tumubo ang wheat,
may weeds na siyang nilagay. Nagtanim na rin siya ng mga damo. Kaya yung struggles mo, hindi yan aksidente. Nilagay yan ng kaaway yung mga damo para subukan na hindi ka lumago. Yung trauma mo, hindi yan random. It's there because the enemy wants to shut you down. Yung hirap mo, may dahilan. Kasi magagamit ka ng husto sa kaharian ng Panginoon. Reality check tayo. Hindi ka maiintindihan ng lahat. Amen? Hindi lahat mauunawaan ka. Hindi mawawala yung mga common na mawala ng mga kaibigan. Merong mga kaibigan dyan na tatalikuran ka, na akala mo nung unang close, di ba ganito tayo? Close na close tayo noon. Pero at the first sign of trouble, your friend left you. Tinalikuran ka. Hindi mawawala yan. Meron at merong ganyan. Meron at merong magsasalita laban sa'yo. Madaming masasabing laban sa'yo. Tapos ang damdamin mo, wala naman akong ginagawang masama. Pero ang dami nilang sinasabi laban sa akin. Ganun talaga. Alam nyo, nakakatawa dito. Kasi pag tiningnan natin sa practical terms, kung kailang nagda-diet ka, tsaka may mag-aalok sa'yo ng lechon. Yun yung mga damo. Kung kailang nag-iipon ka, nagsisave up kang mabuti, tsaka may mag-aaya sa'yo ng gala. Sham gift tayo. Likat, tayo, labas tayo, kapi-kapi tayo, at kung ano-ano pa. But let me encourage you with this. You have to be okay with being different. Hindi kailangan laging kapattern ka ng mundo. Kaya huwag kang matakot na merong sasabihin ang mga tao sa'yo kasi meron at meron. Akala mo lang wala, pero meron. You see, don't trade your purpose with popularity. Na gusto mo lang maging sikat, gusto mo lang tanggap ka ng lahat, kaya pwede mong ipagpalit yung iyong purpose. At dapat natin laging sabihin, mas pipiliin kong maging fruitful kesa maging famous. Tigilan po natin yung pagtatanong ng bakit ako? Bakit sa akin nangyayari ang lahat ng ito? Ang subukan natin i-convert yung tanong na yan into this kind of question. Lord, what are you trying to grow in me? Ano yung gusto mong lumago sa akin? Ano yung gusto mong lumabas sa akin na bunga ng banal na spirito? Because endurance is needed until the harvest. Yung mindset ng isang farmer ganito, nagtatanim kahit walang nakikitang agarang resulta. Di ba? Basta magtatanim lang siya. Hindi naman automatic na pagkatanim niya, after a few hours, hindi naman daw siya nagmamadali. Gusto niya, nandyan na yung bunga. Walang ganon. Meron akong kilala, hindi ko nasasabihin ng pangalan. Pag uminom ng gamot, gusto agad-agad, wala nang ubo. Wala nang sakit ng ulo. Ang farmer, naghihintay kahit matagal. Nagtitiwala siya sa season. Ganito rin yung ating pananampalataya. Hindi ka kagad nakakita ng resulta, but you just keep sowing and believing that by faith, it will come to pass. And so I'd like to conclude in this. God finishes the process. Tatapusin ng Diyos ang kanyang nasimulan. Hindi ka iiwan ng Diyos doon sa seed stage. Hindi ka iiwan ng Diyos na nakatanim lang sa lupa tapos hindi magbubunga. Hindi ka niya rin pababayaan na nandun ka lang sa wheat stage. Doon sa nakita na yung bunga ng iyong trigo. Dadalin ka niya hanggang doon sa bread stage. That you will be useful and people will enjoy the fruits that you have. Hindi ka dinala dito ng Diyos para makinig lang. Dinala ka dito ng Diyos para magdesisyon. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 7, Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. And let this passage speak to us that today, if you hear the voice of God challenging you, that you must grow in the process
Huwag mong patigasin ang iyong puso. Today is not just information for us. Today is an invitation. May panawagan ng Panginoon. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, may tinatanim ba ako? May tinatanim ba ako sa buhay ko? Meron ba akong nilalagay na inaalagaan ko na in the future, I know, Lord, this is going to bear fruit. May tinatanim ka ba o hinahayaan mo ang maraming damo na siyang tumubo lang sa iyong paligid? Nagpapasubmit ka ba dun sa proseso so that you will become a bread? O umaayaw ka na, nandun ka pa lang sa seed stage? May ginagawa ba ang Diyos sa buhay mo? Tanungin mo yan sa sarili mo. May ginagawa ba ang Diyos sa buhay ko pero nilalabanan ko? Kasi gusto ko na agad kumawala dito sa loob ng lupa kung saan ako itinatanim. Kasi ang totoo, you cannot blame the harvest if you ignored the planting. Tinatalikuran mo yung planting stage. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, God cannot be mocked. God cannot be mocked. Whatever a man sows, he shall also reap. Ano yung tinatanim mo, yan din ang iyong aanihin. Nagtatanim ka ng sama ng loob, huwag kang mag-expect na makakatanggap ka at aani ka ng kaligayahan sa buhay. Ang tatanggapin mo, sangkaterba lalong sama ng loob. Nagtatanim ka ng hindi magandang pagtingin sa mga tao, huwag kang mag-expect na maganda rin ang pagtingin ng tao sa'yo. Nagtatanim ka ng masasamang salita laban sa tao, that's what you will reap. Nagtatanim ka ng kasungitan, aanihin mo kasungitan ng iba. They will not be pleasant around you too. Pero pag nagtatanim ka ng kabutihan, nagtatanim ka ng kagandahang loob sa iba, dadating ang araw. Pag ikaw ang nangangailangan, tutulungan ka nila. The people that you encounter, sometimes you think that they are lower or lesser than you or you don't like them, but come to think of it, if you treat them well, pag nagkasalubong kayo, halimbawa, at ikaw ay na-aksidente, nadapa or whatever, if that person, has received good treatment from you, definitely, ikaw rin ay tatanggap ng kabutihan mula sa kanya. Pero nagtanim ka ng kasamaan dito sa isang tao, huwag mong asahan na pag ikay nadapa, tutulungan ka niya. That's what you will get. You will reap what you sow. God cannot be mocked. Lahat ng itinatanim natin ay ating aanihin. Kung ikaw ay pagod na sa proseso, frustrated ka kasi wala kang nakikitang bunga, nasasaktan ka dahil puro damo ang nakikita mo sa buhay mo, o alam mong meron kang kailangang baguhin sa puso mo, mensaheng ito para sa iyo. God wants to encourage you that you can grow even if you are planted in a mixed field. You are designed to bear fruit. Tumayo po tayong lahat. You see, this is your moment. Hindi bukas, hindi next week, ngayon ang araw na nilagay sa iyo ng Panginoon to respond. Kaya as we end this message, kung sinasabi mo sa iyong sarili, Lord, I will stay in the process. Kahit napakahirap ng prosesong ito, Lord, I will stay in the process. Lord, I will plant the right seeds. If this is your heart and saying, Lord, I will plant the right seeds. Lord, I will not quit kahit mahirap. Where you are, you can raise your hand. Itaas mo yung mga kamay kung sinasabi mo, Lord, yes, I will stay in this process. Lord, I will plant the right seeds this time because that's what I will harvest. Lord, I will not quit kahit nahihirapan ako. Hindi ito para sa katabi mo, it is between you and God. And so I pray that our hearts will be crushed right before the Lord today. Mangusap sa atin ang Panginoon
and that we will embrace the entire process for us to grow. Manalangin po tayo. Our Father in heaven, we come before you today. Hindi lang po basta nakikinig, kundi tumutugon sa mensahe niyo sa amin. Lord, sinusuko namin sa iyo ang aming mga puso. Saliksikin mo kami, i-reveal mo, Lord, kung may mga weeds kaming tinatago, may mga damo ba kaming tinatago? Kung may mga maling attitude kami na pinapalaki sa aming mga buhay, Lord, patawarin mo kami. Nagtitiwala kami, Lord, na pinatawad mo kami, pinapatawad mo kami at nililinis mo kami. Lord, para sa mga pagod na, bigyan mo sila ng kalakasan. I-renew mo, Lord, yung kanilang mga strength. Para sa mga gustong sumuko, bigyan mo sila ng endurance. Turuan mo kami, Lord, na magtiis sa proseso. Sa mga nasasaktan, Lord, pagalingin mo sila. Sa mga nalilito, gabayan mo sila, Panginoon. Tinatanggap namin ngayon, O Diyos, yung proseso mo, yung timing mo, yung kaparaanan mo. At ipinapahayag namin sa aming mga puso, kahit may mga damo, magpo-produce kami. Kahit kami nasasaktan, magtitiwala kami. Kahit kami natatagalan, Lord, hindi kami titigil. Gawin mo kaming mga trigo sa iyong kaharian at dalhin mo kami hanggang kami maging tinapay para maging biyaya din sa iba. Lord, sinabi mo sa iyong salita, you have begun a good work in us, shall be faithful to complete it. Kaya tapusin mo, Panginoon, yung sinimulan mo sa amin. We surrender everything to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Let this be our final declaration today. Can we say, kahit may damo, magpo-produce ako. Hindi ako titigil sa proseso. Mula sa binhi hanggang maging tinapay, may destiny ako sa Diyos. Amen. You know, huwag niyong hintayin na mawala yung mga damo. Huwag niyong i-shortcut yung proseso. Huwag niyong sayangin yung mga binhi na itinatanim. Lumago ka, magtiwala ka, magbunga ka. Amen. Pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God bless you po.